Masakit man pong isipin pero ang Pilipinas raw ang #1 supplier ng mga prosti at illegal na droga sa Sabah, Malaysia. Madali raw kasing ipuslit ang mga ito dahil sa hindi mabantay ang backdoor ng Pilipinas papuntang Sabah. Narito po ang ikalawang bahagi ng aming eksklusibong report. Halos kalahating milyon ng mga Pinoy sa Sabah, Malaysia. Mahigit 80% raw sa kanila illegal na nakapasok sa Sabah. Dahil illegal ang mga papeles, sa illegal ding trabaho sila napupunta tulad ng prostitusyon. Mga 10 kilala ko siguro 8 na prostitute. So ganun karami. Aminado ang Embahada ng Pilipinas, malaking problema ang prostitusyon dito. Pero may mas nakakabahala raw. Sa parte sa droga, tayo ang masasabing #1 supplier dito sa Sabah. Isang aminadong bugaw at tulak ng droga sa Kuta, Kinabalu ang nagbunyag sa amin. Pinoy raw lahat ang pasimuno ng kalokohan sa Sabah, Malaysia. Sangkot dito sa droga, Pilipino rin. Ang mga nagbebenta, Pilipino rin. Nakita ng News 5 kung gaano kadali makakuha ng droga sa Malaysia. Sinusundan namin itong kotse na kung saan sumakay yung asset namin para ma-monitor namin dahil papunta siya ngayon para kumuha na shabu at gagamitin. In short, kahit dito sa Malaysia, hindi nagkukulang ang droga ng mga Pinoy na nanggagaling din sa atin using the back door. Bumatak sila ng droga sa loob ng isang bahay kasama ang kapwang mga Pinoy. Aminado ang Embahada, madali lang makapasok sa Sabah gamit ang tinatawag na mga backdoor ng Pilipinas. Mula Zamboanga o Tawi-Tawi, halos 2 oras lang nasa Sabah ka na, sakay ng lancha. Abot lang sa 10,000 piso ang gastos. Siguro kulang tayo sa resources, yung ating yung Coast Guard, pati Navy. Isa pang malaking problema, wala man lang embahada o konsulado ang Pilipinas sa Sabah dahil na rin sa pagkiklaim ng Pilipinas na sakop natin ang isla. Kung magtatayo tayo ng konsulado ay para na rin nating nirecognize na kanila na itong Sabah o teritoryong ito. Paniwala ng mga Pinoy dito, hanggat di nasusolusyonan ang problemang ito, patuloy ang pagpuslit ng mga Pinoy at paglaganap ng iligal na gawain. Erwin Tulfo, News 5, Kota Kinabalu, Malaysia. Sa part 3 po ng aming report bukas, sabangan ang buhay ng mga Pinay prostitute sa Sabah at kung bakit sila napipilitang pumasok sa ganong uri ng trabaho. Dito naman tayo sa malahayop na pag-asal ng ilang tao sa mga alagang aso. Ikinikwento ng isang asset kung paano ang sistema ng illegal dog fighting sa ilang probinsya at kung paano inihahanda ang mga asong isasabak dito. Narito ang Giorno exclusive ni Lucy Cruz Valdez. Noong Marso at 30 ngayong taon, mahigit 200 pitbull na ginagamit sa illegal na dog fighting ang nailigtas sa San Pablo, Laguna ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. 8 Koreano ang nahuling nagpapatakbo ng illegal na labanan ng mga aso. Tatlo yung area, which one is the arena doon sa Kalawan, Laguna, and then yung sa San Pablo, yung apartment, nandun yung betting na nangyayari, and then yung sa isa pang area sa farm na tinatawag nila na dog breed farm nila. Ngunit hindi lang mga dayuhan ang nagpapasimuno ng mga illegal na dog fight dito sa ating bansa. Isiniwalat ito sa Giorno ng itatago natin sa pangalang Jason. Isang dog handler na nagtrabaho sa isang illegal na dog fight operation. 15 aso raw ang inaalagaan ni Jason sa operasyon. Pinaalagaan ako ng mga aso noon. Tapos nung bandang huli, sabi nilalaban daw, sinasabong. Tapos nung nakita ko yung probe ng aso, nung magaling, ganyan. Makikita mo yung advantage ng aso kung hanggang saan siya. Yung paano siya makakasurvive sa away. Hindi mapapanood sa internet ang laban ng mga aso. By invitation lang daw ang pwedeng pumunta at manood sa pagdarausan ng iligal na laban.
Ang sinumang mapatunayang lumabag dito, may kaukulang parusa na hindi bababa sa 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakakulong. Maaari ring magmulta ng 1,000 hanggang 5,000 piso lang. Ang halagang ito, barya lang kung tutuusin sa libo-libong kinikita ng mga operator ng dog fighting. Nakakaawa kasi obviously these dogs were being exploited. They were subjected to fights. Abangan na ang iba pang bistadong sistema ng dogfight operations sa Giorno mamayang gabi pagkatapos ng Pilipinas News. Mga kapatid, tapos na ang Holy Week pero mukhang feeling Biyernes Santo pa raw si megastar Sharon Cuneta. At dahil naman sa Holy Week, magpapakabait na rin daw ang matapang na si Annabel Rama. Ikwento mo, MJ Marfon. Nagpuso nila kinain sa Twitter si megastar Sharon Cuneta. Ngayon naman, tungkol sa sarili niyang problema, ang kanyang timba. Namiss na raw niya ang dating size na pumapalo sa 4 hanggang 6. Lalo na pag pinanood niyang footage ng dating niyang variety show kung saan slim pa ang figure niya. Tuwing titingin raw kasi siya sa salamin, parang ibang tao ang nakikita ni Ate Shawi. Aware naman daw si Ate Shawi sa mga trigger o dahilan kung bakit siya tumataba. At dahil daw ito sa stress at kalungkutan. Pero wag naman daw mag-alala ang kanyang mga fans. Dahil darating din daw ang araw, nakakaririn niya ang pagbabawas ng timba. Nasa bakasyon grande ngayon sa Thailand si megastar kasama ang pamilya. At sa Webes pa ang balik nila. Patapos naman makipagbangayan sa Twitter, mukhang hinaplos ng Holy Week ang celebrity manager na si Annabel Rama. At nasa peace mode na raw siya ngayon. Mananahimik na raw siya tungkol sa away nila ni Amalia Fuentes. Ito raw kasi ang payo ng kanyang pamilya nung Easter Sunday nang kausapin siya. Kaya promise niya, ipapaubayan na lang daw niya sa Diyos ang mga nakakabangga niya. MJ Marfori News 5! It's official mga kapatid, latest edition dito sa Happy Network ang hunk actor TV host na si Derek Ramsey. Kanina nga ay pumirma na siya ng 3-year exclusive contract dito sa TV5. Makichika tayo live kay Laila Chicadora kasama ang pinakabago nating kapatid na si Derek. Laila? Tama ka dyan, Sean. Ako talagang bonggang-bonggang feeling dito, ha? Kasi kaninang ganap na 5:30 ng hapon ay isa na nga ang ganap na kapatid si Derek Ramsey. Pumirma na siya sa atin ng 3-year exclusive contract with TV5, syempre, sa pamumuno ng ating mga bossing na si Atty. Ray Espinosa at si Sir Percy Intalan. So eto ngayon, ha, dahil nga pumirma na si Derek, eto, tingnan natin. Kasama natin si Derek ngayon. Hello. At ang first interview niya bilang kapatid ay sa atin. Hi, Derek. Good evening. How are you? Ano naman ang pakiramdam na isa ka ng kapatid? And ano ba yung mga nilulook forward natin? I'm very excited. Alam mo, I'm entering a new chapter in my career. And with everything that I do in life, I'm going to give 200%. And it's exciting. Eh, ano naman yung naipayo ng girlfriend mo, si Angelica Panganiban? Nako, naloka siya nung bumalik galing Vietnam kasi hindi ko nga nasabi sa kanya. I was having too much fun in Australia. She just said, if that's what makes you happy, I'll support you all the way. So she's being the supportive girlfriend. She's there for me. Wala naman siyang binigay na payo. Basta supportado talaga ako. Okay, at ang mensahe natin sa mga patuloy pa rin sumusuporta sa'yo? Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. There were some bashers and haters on Twitter, but there were more supporters, and I truly appreciate everything that you said and tweeted me. So maraming salamat sa inyo lahat. And I look forward to doing a lot of projects para sa mga kapatid. At syempre, ang unang project natin, Amazing Race Philippines. Gaano ka ka-excited dito? Awesome. Grabe. Gusto ko nga maging contestant. Gusto ko sumali sa Amazing Race, but something better came up. Ako ang mag-host. So makikita natin ang mga iba't ibang mga magandang lugar sa Pilipinas, and we're gonna have a lot of great contestants. Sayang, kasama dapat ako doon, pero I'm really looking forward to hosting the show. Ay, naku, di bali, ako na lang ang sasali. Sisiguraduhin ko hindi ako maa-out para sa'yo. Anyways, ayan, Sean, ang latest dito sa ating kinalalagyan sa EDSA Shangri-La Hotel. Back to you. Maraming salamat, Laila Chicadora. Wow, welcome sa TV5, Derek. Yes, bago nating kapatid.
I'm sure magiging happy ka dito sa Happy Network. Oy, Laila, hindi lang ikaw ang gusto sumali sa Amazing Race. May kilala rin ako babae na gustong sumali dyan. Ito. Oo, at sisiguraduhin ko rin di ako matatanggal. Pero sana makasama namin siya sa morning show. Diba? Morning. O makapag-live sa atin si Derek. Amazing Race ang kanyang unang programa sa atin. Wow. Bigyan mo na rin ng segment dito. Ha? Why Oo, not? Yung mga Pwede. physical fitness. Ano? At yan po, 45 minuto na mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon.